Paano nga ba mag-apply ng passport online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang computer or cellphone ninyo, pwede na kayong mag-apply ng passport. Kailangan talaga muna online at doon mag-fill out ng form. So, umpisahan na natin. Nandito ako sa website ng DFA para sa passport. That's passport.gov.ph. Make sure na nasa tamang website kayo. And then, ang pipiliin natin dito ay schedule an appointment. I-check lang to. Pwedeng individual appointment, ibig sabihin para sa isang tao. Or, kung marami kayong mag-a-apply ng passport, pwede mo na pagsabay-sabayin yon by clicking this Start Group Appointment. At pipiliin lang dito kung ilang applicants ba. Ang maximum ay 5. Tapos click lang yung next. At fill upan na yung mga susunod na information. Katulad ng kung saan kayo mag-a-apply. Andito yung pagpipilian. Kung sakali nasa ibang bansa, pwede rin. Halimbawa sa Hong Kong. Piliin lang dito yung site at makikita nyo na yung information dito. I-click lang tong I confirm that I have read at i-click itong next. Bali, fill upan ninyo ay pang 5 tao. Pero bago yon, piliin mo na yung date dito, halimbawa November 28. And then, i-click lang to. Kapag nga pala green, ibig sabihin available pa yan for schedule. I-check lang to at i-click itong next. Again, ito ay para sa 5 applicants, kaya pa isa-isang fill up lang. Katulad nito, para sa una muna, and then later on, makikita nyo na yung applicant number 2, number 3, number 4, and number 5 na form. Sa akin, individual, so balik tayo sa homepage, schedule an appointment, and then check lang natin to, start an individual appointment. Piliin dito kung saang region, para sa mga OFW or kababayan natin nasa ibang bansa, piliin nyo rito yung bansa, halimbawa ito, and then pwede na mag-proceed. Pero sa akin, kung sa Philippines lang, piliin lang dito yung Asia Pacific, Philippines, at piliin kung saang site yung pinakamalapit sa inyo. Halimbawa, ito, click ko na tong I confirm, and then click na tong next. By the way, kailangan matapos to within 30 minutes kasi nga merong booking nangyayari. So, ibig sabihin, kapag hindi mo pa natapos within 30 minutes, yung binubook mong date, halimbawa, ito, marirelease na siya or hindi mo na siya mabubook tuluyan. Kailangan talaga matapos within 30 minutes. At hindi available yung mga succeeding months. Halimbawa, gusto mo next year, January 2025, hindi pa yan available. So, pag ganun, pwede mong balik-balikan yung website. And then, kung kailan ka available para mag-apply, halimbawa, yun yung parang expiration ng passport mo, doon ka na lang sa araw na yun din mag-apply. Pero sa akin, pwede ko nang i-book to, halimbawa, itong November 29. Piliin dito yung schedule. Kapag nga pala red, it's either holiday or fully booked na, katulad ng nakalagay dito. So, piliin natin yung pinakamaaga. Click ko tong next. And then, ipasa lang tong CAPTCHA. Click ko na tong next na button. At i-provide lahat ng tinatanong dito. May reminder dito na dapat i-double check, i-triple check lahat ng information na pinaprovide. Kasi ang sabi dito, hindi na raw i-edit yung mga fields na yon, katulad ng complete name, yung birth details, doon sa mismong site ng DFA. That's why dito pa lang kailangan i-double check na. Dapat tama. So, kumpletuhin ko lang lahat to. So, nakumpleto ko na yung may mga asterisk required yon, katulad ng cellphone number, email address, maging yung sa birth details. Yung sa phone number, hindi required, so hindi ko na yan nilagyan ng information. Dito nga pala sa email address, kailangan i-provide siya twice. And then, click ko na tong next. Email address does not match. Unfortunately, hindi tayo nakakapag-copy-paste. So, type ko na lang mano-mano. Okay na ako. May iba pa bang error? Wala. Check natin tong I agree. And then, click natin yung next. Father's information, last name muna, and then yung pangalan, middle name niya. Maging yung sa mother's information, nung pangalan pa niya nung dalaga pa. So, na-provide ko na yung information. Click natin tong next. Application type, dito malalaman kung bago pa lang, first time mo mag-a-apply ng passport, pwedeng renewal or pwede rin namang lost. Sa akin, new. And then, select basis of Philippine citizenship. So, sa akin dito ako pinanganak. So, by birth. Pwede rin naman yung ibang option dito. And then, foreign passport holder. Kung meron kayong passport sa ibang bansa, click nyo lang tong yes. And then, which country? Halimbawa sa Australia. Pero sa akin, no. Emergency contact person at maging yung phone number. Kapag okay na, click lang tong next. At complete address naman, kung saan nakatira.
So, nakompleto ko na yung sa office number and office address, hindi required, walang asterisk na red, so hindi ko nalalagyan ng info. Click natin yung next. And then, i-double check lahat ng info na nandito. Kapag okay na, check tong I'm not a robot. And then, i-check tong declaration sa bandang baba. I-double check, basahin bago mag-proceed. Sa akin, okay na. Click ko na tong confirm. Siya nga pala, just in case na may kailangan kayong i-update na information, i-click nyo lang tong edit. Nakalimutan ko sabihin kanina. Sa akin, in-update ko na siya very quick. Click ko yung save. At kapag na-save na, naka-grade out na ulit lahat. Scroll down. And then this time, i-click ko na talaga tong confirm na button. Please choose processing type. Pwede yung special processing. Ibig sabihin, mas mabilis within 7 days or 1 week yata to. May dagdag na 250 pesos para dyan. Kapag naman regular processing, 950 pesos. And by the way, para sa special processing, applicable lang siya sa mga site na to. So sa akin, regular. And then for payment method, pwede rin naman online via Maya. Pwede rin naman gamitin ang debit card or yung credit card ninyo. Pwede rin naman ang over the counter. Pwede yung sa bayad center, accredited yon. So ang babayaran natin ay 950 pesos. So click ko tong pay now. And then, meron tayong 24 hours para bayaran itong sa passport. Hindi ito refundable, hindi rin to transferable. Halimbawa, nagbago yung isip ninyo, tapos gusto nyo sa iba na lang yung payment inyo. Halimbawa, kakilala kayo na magpa-process ng passport, hindi nyo ma-transfer sa kanya yon. Also, hindi rin to talaga ma-refund. That's why, i-double check lahat ng info bago mag-proceed. And then, pwede nang magbayad kung sure na kayo sa mga info na pin-provide ninyo. Scroll down ko lang, I agree. By the way, sa pag-claim ng passport, pag-usapan pa natin yan sa separate na video. Pero, pwedeng kayo or yung authorized representative ninyo yung pwedeng mag-claim noon. Click ko yung proceed to payment. And then, click ko lang tong proceed. May convenience fee na 50 pesos. That's why 1,000 talaga yung babayaran in total. Confirm natin. And you have successfully selected a payment for this. So, pwede ko na tong i-print para bayaran na din. Pwede itong bayaran sa mga bayad center or sa authorized partners nila. Halimbawa, sa mall katulad ng Robinsons, pwede rin naman sa LBC, Perahub, True Money, Villarica, at marami pang iba. Pwede rin sa mga 7-Eleven or ECPay. Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng issue. Pero para sa akin, kung may malapit naman sa inyo, pwede rin naman sa bayad center. Pero kung gusto nyo online processing, pwede din naman. Hindi na kailangan lumabas. I-check nyo lang yung email ninyo. Galing nga pala to sa appointment@passport.gov.ph para sa reference number. Andito rin kasi sa email na to yung kailangan ninyo para makapagbayad online. At idagdag ko na rin na bago tayo mag-end, ito yung proof of payment ko. Bali, may hiwalay kaming tutorial video para sa step-by-step guide kung paano magbayad online. Ang ginamit ko rito, GCash. After nyo magbayad, within 24 hours, dapat may ma-receive kayong email na successfully confirmed na yung booking ninyo sa DFA or sa passport appointment nga. And then, dun sa same email, scroll down nyo lang, merong attachment na katulad nito. Kapag kinlik nyo yan or i-download nyo yan, ito yung makikita nyong file. Andito yung reminders kung kailan kayo dapat pumunta. May mga requirements din dito. At dito sa second page, makikita na yung form mismo ninyo. Tulad ng sabi ko kanina, hindi kayo mag-fill out ng form doon sa DFA site or sa branch nga na pupuntahan ninyo. Instead, online gagawin siya at makukuha nyo siya after ng payment. Ito na yung form na siyang isasubmit ninyo doon sa officer sa DFA. Also, meron ding proof of payment dito sa third page. Bali, yung third and fourth page, pareho lang yan. Parehong proof of payment. Yung isa kasi ibibigay nyo doon sa DFA officer. Yung isa naman ay magsisilbing copy na ninyo. And that's it. Para sa payment, sa passport, i-check nyo na lang itong mga video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!